Module 7, Social, Ethical, and Legal Responsibilities in the Use of Technology Tools and Resources. Dito ay meron tayong digital citizenship and global citizenship. Malalaman natin dito kung ano ba yung similarities ng dalawang ito. So, ang una is yung what is digital citizenship. So, ang digital technology kasi is ito yung mga pamantayan tungkol sa technology na maraming gumagamit. And also, mapamatanda or mapabata is gumagamit na ng technology. But, hindi lahat ng mga tao na gumagamit ng technology is nasa wastong paraan. Meron dito mga gumagamit na hindi tama ang paggamit ng technology. Kaya rito is may 9 elements para sa mga wastong paggamit. Meron ditong digital etiquette, digital communication, digital commerce, digital rights and responsibility, digital health and wellness, and digital security. So next is, what is global citizenship? So the power of global citizenship education is that educates the citizens how to be active members in our community. They learn to develop awareness, caring, and embrace differences in order to promote social justice, sustainability, equality, and live together in harmony. So, global citizenship education guides individuals to acquire the knowledge, skills, and attitudes needed to contribute to developing a peaceful world. My personal belief on global citizenship is that each person has their own responsibilities as citizens. We have the power to change our world by acquiring the knowledge to build awareness of the earth we live in and understand that we are all interconnected despite our differences. Therefore, we must respect each other and manage our daily actions, decisions, and attitude in order to contribute creating a peaceful, sustainable, and equal world for all of us. So, yan po yung ibig sabihin ng global citizenship. Hello everyone, I'm discussing the 5 tenets of global citizenship. Before we proceed to the 5 tenets, I will first explain the global digital citizens. Ano nga ba yung global digital citizens? It is a responsible ethical citizens deliberating technology to foster community on a global scale through connections and compassions. So, proceed naman po tayo sa 5 tenets of global citizenship. The first one is the personal responsibility. Sa personal responsibility is demonstrates on how we manage ourselves pagdating sa mga finances natin and sa mga ethical and moral boundaries. Na kung saan is tinuturuan yung mga estudyante na magkaroon ng high critical thinking and problem-solving abilities na magagamit natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. The next one is the global citizen. The global citizenship is ito yung nagiging daan para maging interconnectedness tayo sa ibang tao. And yung technology din yung nagiging way para maging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Through Facebook, katulad na lang ng Facebook, siya yung nagiging way para magkaroon tayo ng kaalaman sa mga nangyayari sa mga ibang country. Katulad na lang ng mga news. Next is digital citizenship. Sa digital citizenship is tinuturuan tayo i-govern yung ating behavior sa paggamit ng mga social media. Kailangan is maging good example tayo sa iba sa mga paggamit ng mga online associations. Example is tayo as a future educator is kailangan nating maging responsible sa paggamit ng social media at maging halimbawa tayo sa mga estudyante na gumamit ng social media. Sa altruistic service is ito yung pagkakawang gawa, yung pagiging concern natin sa ibang tao. Example is yung pagtulong natin sa mga charity. Sa pamamagitan nun is binibigyan natin ng motivation yung bawat charity na natutulungan natin. Next is environmental stewardship. Sa environmental stewardship is pina-practice dito yung
Magkakaroon natin ng common sense, values, and appreciation sa surroundings natin. And pinopromote din dito yung universal use of electronic transaction. Next is digital access. So, yung digital access, ito yung pantay na karapatan ng mamamayan. So, dahil nga naniniwala yung pamahalaan na ang edukasyon ay susi sa kinabukasan, is gumawa sila ng batas na kung tawagin ay Republic Act 10929 na nilagdaan noong Hulyo 25, 2016 na nag-aatas na ang mga pampublikong lugar sa bansa na magkaroon ng libreng internet access sa mga pampublikong lugar sa batas na ito ay sumasaklaw sa mga tanggapan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Kabilang na dito ang mga basic education institution, state universities, colleges, and TESDA technology institution, public parks and barangay reading centers, public airports and seaports, and public transport terminals. Digital commerce. Technology users need to understand that a large share of market is being done electronically. So dahil nga hassle minsan yung pagbili sa mga markets kasi mahaba yung mga pila, is yung mga tao is bumibili na lang through different websites na kung saan pwede ka magbayad online. And meron ding mga websites na hindi naman safe na gamitin, katulad na lang ng mga illegal downloading. Halimbawa, yung pornography, na kung saan is nagbabayad din sila online. Sa pamamagitan ng e-commerce, ay naglalayong mapadali ang domestic at international dealings, transactions, agreements, contracts, and exchange and storage of information through the utilization of electronic, optical, and similar medium mode. Next is digital communication. So, digital communication, ito yung mga paggamit natin ng apps sa pakikipag-usap. Katulad na lang ng Messenger. So, kahit na merong mga ganitong apps is wag natin kalimutan na makipag-communicate through face-to-face. Wag natin hahayaan na palitan nito ang ating kakayahan na makipag-usap. Next is digital literacy. Digital literacy, ito yung tamang paggamit natin ng social media. Kailangan is paunlarin natin at paghusayin ang ating kaalaman sa teknolohiya. Kailangan din is maging huwaran tayo sa paggamit ng social media. And dapat din is ini-encourage natin yung mga kabataan na gumamit ng social media sa tamang paraan. Next is digital etiquette. Isa sa mga problema na kinakaharap ng mga kabataan ngayon ay bullying. Yung bullying is laganap na siya ngayon. Maaari siyang gamitin through social media na kung saan is nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. And maraming kabataan na gumagamit ng social media para mambully. So dahil sa digital etiquette is tinuturuan yung mga kabataan na maging responsableng digital na mamamayan. Tinuturuan din sila na gumamit ng digital sa tamang paraan. Next is digital law. So yung
digital law ay pumapatungkol sa mga pananagutan na maaksyon at gawa. Example is yung mga pag-copyright and yung pagnanakaw ng mga personal informations na ginagamit sa pang-scam. So, dapat is maging aware tayo sa mga ganitong bagay. Kailangan is kapag may na-encounter tayong ganito is i-report agad natin sa otoridad para hindi na ito makapangbiktima pa. Next is digital rights and responsibilities. For every rights, there is a corresponding duty, and for every privilege, there is a corresponding responsibility. So, ito ay pumapatungkol sa ating personal privacy at responsibilidad natin na ingatan ang ating privacy. Dapat is maging responsable tayo sa mga pagpo-post natin through online dahil maaari itong gamitin laban sa atin or maaari itong gamitin para makapang-scam. Next is digital health and wellness. Ito ay pumapatungkol sa ating kalusugan. So, dahil nga nahuhumaling na yung mga bata sa mga technology, nilalaan na nila yung oras nila sa mga technology, nagkakaroon sila ng sakit. And many illnesses have become associated with technology use, such as carpal tunnel syndrome, eye strain, and childhood obesity as an effect of children's prolonged sitting in front of the computer screen. So, ayun nga, nagiging dahilan ito ng pagkakaroon natin ng mga sakit. Katulad ng pagiging malabo ang mata. So, kailangan is tinuturuan natin yung mga bata na magkaroon ng disiplina sa paggamit ng mga gadgets. Kasi maaring makaapekto ito sa kanilang kalusugan. The last one is digital security. Alam naman natin na ang digital security is napaka-importante kasi marami nang lumalaganap ng mga scam ngayon. Kailangan i-secure natin yung mga accounts natin kasi maaaring katulad nga ng sinabi ko kanina is maaaring gamitin nila ito na pang-scam. And kailangan is magkaroon tayo ng strong passwords na kung saan is hindi nila ito agad-agad mahuhulaan. As a responsible digital citizens, we must know how to keep our data, our money, and our identity from all hazards in the digital world.